pero kahit PRO, pero yung PICO can intervene. And PICO, wala ho. Nasaan ho yung PICO? Wala. Kaya nga ho, nakausap ko po yung PICO. Sabi PICO, wala pang tamang relokasyon sa mga tao. So bakit po tayo magbibigay ng demolition? Eh after nito, demolish na after 30 days. Sa tanong ni Consi, anong nasagot mo siya? Wala pang PICO order, CCTV gusto nila, pag-demolish niya. Eh wala nga ho order ang PICO kung tapos na nasan po yung PICO order. Talaga, Sheriff. Ang nag-implement niya, papangkili na lang kayo. Sir, kasi kami sa City Council, kung papaalisin nyo yan, kailangan compensated ng mga tao. Tapos sinasabi nyo, pero sinasabi nyo sir, kanina, i-demolish nyo, tapos demolish, magpapalista. O tapos sabi nyo sir, eh, meron na sa PICO. Pero this is Presidential Commission Urban Tour. Eh, matami violation of human rights po tayo. Dumaan na sa PICO. Wala nga dumaan eh, wala akong order sir. PCUP. Urban Tour. Dumaan na lang. Wala silang decision. Ang in-identify lang to sa korte doon kayo. Wala nga po, in-identify lang ko sa PICOP yung underprivileged and privileged. Kung sino mga dapat na babayaran, yung mga privileged, ito lang certain amount. Yung underprivileged, ito lang ho, 6 months and yung ilang months. So, yun ang hindi mako-comply. Bago i-demolish, yung PICOP na yun, yun ang sinabi. Ito mga underprivileged, sila yung underprivileged. Yun ang sinabi. So ngayon, hindi pa mako-comply, eh ba't i-demolish mo natin? O nasa no yung pambayad ni Itan? Ayun na sinabi ni PICOP, di ba? Unahin mo, siya yung una ibibigay. O nasa to? Asan po yung clearance nga po? Yung PICOP clearance. Wala po kasi kami. Wala pa kaya nga bago tayo magkaroon. Kailangan ng clear. Ay, hindi Court order na ho yan. Kailangan ng Kailangan tumaas ang proseso sa'yo. Ba't tinayo pa yung pick-up? Ano ba yung para... presidential commission o the urban tour. Dumaan na lang. Yeah, we know po, they cannot stop the demolition, but they can intervene para dito sa mga urban tour. We know the law po, di ba? Pero Ibibigay bawat. pero ito po, wala sila after ng demolition doon yun ang bibigyan. O mga kapulisan, narinig nyo ha, hindi kumpleto yung ano. So yun po yung problema sir eh. Sila, wala silang problema sa korte eh. But yung mga urban tour, yun ho sa kanila. Kung paano mga pulis dito, so hindi kompleto. Hindi nga po kompleto yun ang problema sir. Wala, asan nga po, wala po kami. Basta tama lang po yung kay Consi. Linasaktan kami, privilege, underprivilege, tapos kung wala na po nabalitaan. Wala na po kami nabalitaan. Ito, nandun lahat sa Oswego. Marami kayo nagpapasero. Hindi nga ho eh. Dapat nga bago ko kayo mag-demolish, bigyan nyo rin ho kami ng copy. Eh, katulad nung last time, pumunta ko kayo dito, ang binigyan yung copy, request for barangay assistance. Hindi nyo mapping lang. Tapos nakita po pala natin sa PNP para yun sa ano, in preparation for the demolition today. Ano ba naman nung yun, Sheriff? Anong klase yung notice yung binigay nyo noong May 19? Magmamapping lang tayo pero kompleto ng buong SWAT team. Eh, yun nga ang mga simpleng notice, hindi ko kami makakuha. Ito po pang PICOP clearance. For sure, itong PICOP clearance, wala rin silang alam na magdi-demolish tayo today. So, kailangan, itong urban tour na to, bago i-demolish, kailangan settle doon sila ng itan. Tama. Bayad dapat bawat isa. So, hindi sigurado ngayon, i-demolish natin. Hindi po sa ayaw. Nakikipag-coordinate sila. Pwede yung sir na basta mag-ano na tayo ng walang clear na mga dokumento. Nasasabihin, punta kayo sa Oscado, kumuha Dali sa upo ha. magdadala tayo ng polis dito na hindi naman ito mga polis na to. Presenta na lahat sa kanila. Ayun nga po, mananasasama. Ayun nga po eh, sumama bigla na wala ko kami ano eh. Bibigyan ng... I have the copy of PNP memo po ng May 27, mag-peace and order lang kayo. Kaya alam ko lang po kung ano po yung mga nandoon sa duties and responsibilities po ng bawat isa ngayon po sa kapulisan. So wala daw po dapat masasaktan. So kayo po mga pulis, wala kayong sasaktan kahit isa. Okay? Sana magbago po ang isip na sheriff, pero walang notices, walang mga ano, parang lahat exemptions, lahat ng mga binibigay niya hindi nakakarating sa mga
kapitbahayan. So yung nakaraan, May 19, isang barangay copy lang ang nagbigay request for assistance sa barangay mapping. Pero akala namin magsusukat-sukat lang. Pero bakit ang daming SWAT team, ang daming police team na sama? Na nagulat kami. So kami, naging curious lang. Buti sa pagiging curious namin, nagpa-check kami doon sa isang mabait na pulis. Sir, check mo nga bakit nagkagano'n, natandaming SWAT, magsusukat lang. May mabuti namang kalooban po ng pulis na nagbigay ng soft copy ng PNP Memorandum Circular. And it so happened po, nagulat po kami nung nakita namin nabasa po ng isang PNP Memorandum Circular, yung May 19 po pala na yun, preparation po pala sa May 26 to 27, demolition po ngayong araw. So ngayon po, kung hindi po kami nakakakuha po ng ganung soft copy nung May 19, dahil sa mabait na pulis po yun, itong mga tao po ngayon na nga narito ngayong araw, magugulat na lamang po kami na magkakaroon ng demolition nang wala po kami kaalam-alam. Ngayon po, i-implement po namin ang karapatan ng bawat isa dahil kung ano lamang po ang nandun po sa PNP Memorandum Circular, yun lamang po yung dapat implement ng mga PNP dahil sila po, dahil po doon ay para lamang po sa kaayusan, sa peace and order, hindi po sila pwede makialam, wala po dapat mapapahamak o masusugatan. Si Sheriff po, kung gusto niya mag-demolish, i-demolish niya. Pero kung ano man ang dapat gawin, hinihingi ko lamang naman po dito, ano ho ba ang order na pinangahawakan ni Sheriff? Binigyan ho ako ni Sheriff dito ng Sheriff's final notice of demolition. Naintindihan naman natin po ito. Pero dito po, hiningi ko po yung pick-up clearance. Yung pick-up clearance kung saan, sana naman ho, dito sa pick-up clearance, alam naman natin na ang Presidential Commission for Urban Poor and Intermediate, hindi man sila lantaran na pwedeng magpa-stop ng mga court order, pero sila ho ay para sa kapakanan ho ng mga urban poor. Kung saan sila ho ay nagsisecure na lahat ho ng mga i-demolish ho ng mga mahihirap, sila ho ay pwede ho ma-compensate. Dahil ito ho mga mahihirap na to ay mga matatagal na ho na nakatira ho dito, more than 20 to 30 years na po sila rito at matatagal na ho. So kami naman ho bilang mga opisyalis ho ng lungsod ng Maynila, naniniwala ho kami na karapatan ho ng mga mga constituents natin na ma-compensate naman sila. Alam naman natin, di ba, pare na ito ay pagmamay-ari na ng private property, pero wag naman sana sa ganitong dahas, bigla na lang nagpapunta ng pulis rito nang walang kaalam-alam yung mga tao, tapos may mga senior citizen, may mga lola, may mga bata, PWD, na bigla na lang masasaktan. Nandito kami para mag-intermediate na para walang masaktan ho ng mga tao at maging mapayapa. Kung may demolition man, at tinigyan ho kami isang oras lang. So, paano naman tayo makakapagawa ng mga isang oras na demolition order lang? At sabi po ni Sheriff dito, 1 hour demolition. O kung sino yung mga demolish, papapirmahin ko, tapos bigla na lang ko i-compensate. So, wag naman ho ganun. So, ang sa amin ho, ninakonsihal sa local government official, dumaan ho tayo sa proseso, itong final notice of demolition, ito po yung final. So, meron pa hong mga order dapat to na isi-secure ang bawat isa. O ito, may clearance ka na ba? Nag-agree ka na ba? Na i-demolish ka na ba? Okay ka na ba doon sa compensation? Yun o ang hinihingi ko namin. Tapos wala silang dalang government. PCU.